Alam mo bang may 5 pamilya dito sa Pilipinas na mas mayaman pa kaysa sa gobyerno natin? Sino kaya tong mga to? Tara, alamin natin ang top 5 na pinakamayamang mga pamilya dito sa Pilipinas. Number 5. Gokongwei family. Ang kanilang net worth, 168 billion pesos. Eto para ma-imagine mo kung gaano kayaman ang pamilya ng mga Gokongwei pag mamay-ari nila ang mga malalaking negosyo tulad ng Cebu Pacific Airlines, yung Robinson Malls, pati Universal Robina. Malamang sa malamang, maraming beses na sa buhay mo na gumastos ka at napunta yun sa bank account nila. Meron silang net worth ng 168 billion pesos. Halos lahat na ata meron sila. Meron silang mga aeroplano, mga malls, at napakaraming produkto ng pagkain. Para lang maisip mo, yung yaman nilang 168 billion ay kaya nang makabili ng 56 million na sako ng bigas. Literal na kaya nilang pakainin ng buong Pilipinas ng ilang buwan. Nagsimula ang kanilang yaman kay John Gokongwei Sr. na itinayo ang mga negosyo from scratch at pinasa sa mga anak ang pamumuno ng kanilang napakaraming ari-arian. Number 4, Caktiong family. Ang kanilang net worth, 176 billion pesos. Ang iconic fast food na Jollibee ay pagmamay-ari ng pamilya Caktiong. Pero hindi lang yon, hawak din nila ang Mang Inasal, Chowking, Greenwich at Red Ribbon. Kaya siguradong sigurado ako minsan sa buhay mo, gumastos ka na para sa kanilang mga negosyo at nakapag-contribute ka na sa yaman ng pamilya Caktiong. Sa dami ng kanilang kinikita, kayang-kaya na nilang pakainin ng 115 million population ng Pilipinas ng kanilang sikat na Chicken Joy meals. Pero alam mo ba na nagsimula lang si Tony Caktiong bilang ice cream vendor hanggang sa nag-hit ito sa masa at dumami ng dumami ang ino-offer nilang mga produkto. At the present, Jollibee na ito ngayon. And it has now expanded to international countries na hindi lang mga Pilipino na ang nahahayok dito, kundi pati na rin yung mga foreigners. Jollibee is definitely an OG trademark of Filipino fast food. Number 3, Villar family. Ang net worth ng pamilyang ito, 800.8 billion pesos. For sure, nagkalat sa internet ang mga meme na to. Paano ba naman kasi yung pamilyang Villar ang tinaguri ang real estate king ng Pilipinas? Libo-libong hektaryang lupa ang pagmamay-ari nila. Sila ang may-ari ng Golden MV Holdings. Sila din ang numero 1 sa mass housing projects at mga memorial parks. And of course, sa kanila rin yung Vista Malls. Ang net worth ng pamilya Villar ay 800.8 billion pesos. Sa yaman nilang ito, kayang-kaya nilang magpatayo ng 800,000 na mga bahay para sa mga pamilyang Pilipino. Actually, sa yaman nilang ito, kung pwede lang pwede na nilang bilhin yung mga syudad dito sa Pilipinas. Well, in fact, nangyayari na yan in some ways dahil may sariling na rin silang syudad sa Cavite in which they called Villar City. And if time comes, this land will prosper more and Villar will be ultimately unstoppable dahil secured na ang kinabukasan ng kanyang angkan at future clan. Bukod sa yaman, makapangyarihan din sila. Dahil hindi lang sila negosyante, mga politiko din sila. Number 2, Razon family. Ang kanilang net worth, 864 billion pesos. Alam mo bang ang pinakamalaking port operator sa Pilipinas at sa ilang parte ng mundo ay pag-aari ng Razon family? At ang Razon family, mga Pinoy. Sa kanila ang International Container Terminal Services Incorporated na nag-ooperate sa Asia Pacific, Europe at Americas. Isipin mo yung net worth na 806 billion pesos times 4 pa na mas malaki pa sa budget ng Department of Health dito sa Pilipinas. Ganun yun kalaki. Paano ba naman kasi ang CEO na si Enrique Razon Jr. ang kasalukuyang namumuno sa empire na ipinasa mula sa kanyang ama na nag-expand ng negosyo mula pa nung World War II. Ngayon, hawak nila ang malaking bahagi ng logistics industry sa bansa at abroad. Kaya patuloy ang pagtaas ng kanilang yaman. Number 1, the C family. Ang kanilang net worth, 1.2 trillion pesos. Alam mo ba na ang pamilyang ito ang kaisa-isang trilyonaryo dito sa Pilipinas? Yes, we're talking about the C siblings. Alam naman natin na sila ang may-ari ng SM Group mula sa SM Malls, BDO hanggang sa SM Supermarkets. Literal, halos lahat tayo nakatapak na sa isang business nila. Sa net worth nilang umabot ng trilyon, nako, halos katumbas na rin yan ng isang taong national budget natin dito sa Pilipinas. Konti na lang kung papayagan nila, they can now manage our country. Ang napakalaking yaman nilang ito ay nagsimula kay Henry C. Sr., ang founder ng SM. Ngayong pumanaw na si Henry C., pinasa na niya ito sa kanyang mga anak. Ang mga magkakapatid na ito ang may hawak
ng pinakamalaking business empire hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Walang duda na magiging unstoppable pa rin sila in the years to come. Imagine, no, being born to these families. May mga taong naghamon sa Diyos. Ininsulto siya at namatay. Tara, alamin natin ang pinaka-kontrobersyal na kwento ng mga taong naghamon sa langit at kung paano sila namatay. Stephen Hawking, ang sabi niya, "There is no God." Ang tanyag na theoretical physicist na si Stephen Hawking ay isang atheist o yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Matibay ang kanyang paniniwala na ang universo daw ay hindi nilikha ng Diyos. Sa isang interview, sinabi niya, "There is no God. No one created the universe and no one directs our fate." Pero kahit isang henyo, hindi siya nakatakas sa kapalaran. Sa edad na 21 years old, na-diagnose siya ng ALS, isang sakit na unti-unting nagpaparalisa sa katawan. Pumanaw siya noong 2018 sa edad na 76 years old. Next on our list, ang arkitekto ng Titanic. Sabi niya, "Not even God can sink it." Isa sa pinaka-viral na urban legend ay tungkol sa gumawa ng Titanic na nagsabing kahit Diyos daw ay hindi kayang palubugin ang barkong nilikha niya, ang Titanic. Pero noong April 14, 1912, ang barkong itinuturing na unsinkable ay lumubog matapos bumangga sa isang iceberg kung saan 1,500 na katao ang namatay. Katuwaan lang ba ang sinabi niya o isang hamon na nagdulot ng trahedya? Next on our list, Tancredo Neves, Pangulo ng Brazil. Ang sabi niya, "Kahit Diyos, hindi ako matatanggal." Nung tumatakbo sa pagkapangulo si Tancredo Neves, sinabi niya sa kanyang campaign speech, translated in Tagalog, "Kapag nakuha ko ang 500,000 na boto, kahit ang Diyos hindi ako matitigil sa pagiging presidente." Yes, nanalo siya nung eleksyon na yon. Pero isang araw bago ang kanyang panunumpa, siya ay nagkasakit ng malubha at namatay bago pa man maupo sa posisyon. Irony o leksyon na wag mong hahamunin ng Diyos. Sunod sa ating listahan ay si Cazuza. Ang sabi niya, "God, this is for you." Si Cazuza ay isang sikat ng Brazilian singer at kilala sa kanyang wild lifestyle. Habang nagpe-perform sa isang concert, humit-hit siya ng sigarilyo, hinipa ng usok pataas at sinabing, "God, this is for you." Ilang taon matapos ito, siya ay na-diagnose ng lung cancer at namatay sa edad na 32 years old. Aksidente ba ito? O leksyon na wag mong iinsultuhin ang Diyos? Next is John Lennon. Sabi niya, "Mas sikat pa kami kay Jesus." Si John Lennon ng The Beatles ay isa sa pinaka-iconic na musician sa kasaysayan. Ang sabi niya noong 1966, "Christianity will end. We are more popular than Jesus now." Maraming Kristiyanong nagalit sa pahayag na ito. 14 years later, noong December 8, 1980, si John Lennon ay pinaril sa harap mismo ng kanyang apartment sa New York. Patay agad. Nagkataon lamang ba ito o isang fulfillment ng kanyang prophecy? Next is Marilyn Monroe. Ang sabi niya, "I don't need your Jesus." Isang linggo bago namatay si Marilyn Monroe, dinalaw siya ni Billy Graham, isang sikat na pastor, at sinabing, translated in Tagalog, "Marilyn, ang Diyos ay may misyon para sa iyo." Pero ang sagot sa kanya ni Marilyn Monroe, "I don't need your Jesus." 7 days later, natagpuan siyang patay sa kanyang bahay. Overdosed sa sleeping pills. Isang trahedya ba ito o isang chilling premonition? Next on our list, ang kotse na hindi kasama si God. Noong 2005, isang grupo ng mga lasing na kabataan sa Campinas, Brazil ay ini-invite ng nanay ang kanyang anak na magdasal bago sumakay sa kotse. Pero ang sagot daw ng anak, "Only if God rides in the trunk because inside here, it's already full." Ilang oras matapos umalis, nag-crash ang kotse. Patay lahat ng sakay. Ang pinaka nakakakilabot na detalye, ang trunk ng sasakyan ay nanatiling buo. Random accident lang ba ito o isang babala na wag mong hahamakin ang Diyos? Sunod sa ating listahan ay si Christine Hewell. Ang sabi niya, "The worst book ever." Si Christine Hewell na isang Jamaican journalist ay sinabi sa national TV na ang Biblia daw ay the worst book ever written. Ilang panahon nang lumipas, noong June 2006, natagpuan ang katawan niya na sunog sa loob ng kanyang sasakyan. Coincidence o isang chilling ending sa kanyang pahayag? Sinadya nga ba ang mga trahedyang ito o purong tsamba lang? Sigurado lang, minsan ang ating mga salita ay may bigat na hindi natin inaasahan.